Hello, kumusta po mga ka-channel? Anong ganap natin sa araw na ito? Panibagong araw na naman po sa ating vlog at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta at sa patuloy nating pagdami dito sa ating Rods channel. Talaga pong tumataba o nakakataba ng puso na makita na patuloy ang pagdami ng ating subscribers. Ibig sabihin ay maraming mga kababayan natin ang kumbaga sabihin natin may natutunan dito sa may natututunan dito sa ating channel at ang aking puso ay nagagalak sapagkat patuloy po ang inyong pagsuporta at pagrekomenda ng YouTube at ninyo sa ating mga videos. At gusto ko lang namang i-share sa inyo at gusto ko lang ipagpatuloy yung pag-uusap natin patungkol sa tinatawag nating family sponsorship. So nakita na natin noong naunang vlog natin, yung sinundan ng vlog na ito, na kung saan ang tinatawag nating pamilya ay napakahalaga sa mata ng gobyerno ng Canada at patuloy nga na binibigyan ito ng kahalagahan sa pamamagitan ng tinatawag nating programa ng Canada na family sponsorship. At nakita natin sa una na mula sa ating mga lolo, lola, mga magulang, sa mga pamangkin na wala ng magulang o na mayapa na, ay pwede natin silang kunin. Ngunit, paano naman kung ikaw ay nag-iisa at talagang wala kang kasama dito sa Canada at masasabi natin na kumbaga parang napakalungkot naman ng buhay kasi gusto rin kasi natin talaga na may katuwang tayo. At ito yung isa sa sabi ko nga kanina at sa mga nakaraang vlog natin na ito ay pinapahalagahan ng gobyerno ng Canada sapagkat ang pamilya ay isang basiko na component o basic na unit ng isang society na binibigyan tuon talaga ng gobyerno ng Canada. Napakahalaga kasi nito sapagkat kumbaga parang what for na ikaw ay nagtatrabaho, what for na ikaw ay kumakayod ng matindi kung wala ka namang kasama pag uwi mo. Well, may mga tao na mas gusto na nag-iisa sila. So, wala tayong magagawa sa mga ganong pakiramdam o kaisipan ng ilang tao sa lipunan. So, kailangan lang natin silang irespeto. Pero tayo kasing mga Filipino ay lubha talagang mapagmahal sa mga mahal natin sa buhay. At yan ang ating pag-uusapan ngayon. Sa pagpapatuloy, gusto ko lang mag-share sa inyo ng isang, kumbaga, situation na magbibigay ng kalinawan sa ating pag-uusap sa vlog na ito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa at halimbawa itong si Betty ay naninirahan na dito sa Canada, permanent resident na siya. At nag-iisa na lamang siya sa kanyang apartment at naramdaman niya na kailangan niya ng kasama. Hindi nang makakasama kundi yung magiging katuwang niya dito sa Canada. At syempre sabi nga natin kailangan niya ng mahal sa buhay na syempre paghihingahan niya, makakausap niya, yung masasabi niyang kasama niya talaga sa bahay. So ninais niya ngayon na kumuha ng kamag-anak dito sa Canada pero unfortunately, wala siyang relatives, wala siyang kamag-anak dito sa Canada na po pwedeng sumama sa kanya. So sa Pilipinas naman, wala siyang asawa, wala siyang mga anak, ang kanyang mga magulang ay namayapa na, ang kanyang mga lolo at lola ay namayapa na. Ngunit mayroon siyang isang kumbaga parang pinakapaboritong auntie o kaya naman pinakapaboritong tita o nakapagpalagayang loob niya nung siya ay bata pa lamang, maaaring makuha niya o gusto niyang kunin yung kanyang tita na yon. Ang problema ngayon ay mayroon ng pamilya yung kanyang auntie. So yung auntie niya ay may asawa at may legal na anak, nag-ampon yung kanyang tita ng isang batang babae at nasundan ito sa natural na pagbubuntis ng batang lalaki. So ibig sabihin yung kanyang auntie ay mayroong asawa at dalawang anak, isang inampon at isang sa pamamagitan ng natural na pagbubuntis. So yun ang kanya naging problema at yun yung kanyang kumbaga parang magiging hindrance. So paano kaya makukuha yung kanyang auntie na makakasama niya sa kanyang pamumuhay dito sa Canada? Ang tanong natin ngayon, pwede niya kayang makuha yung kanyang tita o pwede niya bang makuha yung pamilya yung kanyang auntie? Sapagkat sinabi natin sa naunang vlog natin na ang sabi doon, kailangan yung kukunin nating kamag-anak ay below 18 years old at dapat na mayapa na ang mga magulang nung kanyang mga pamangkin
o kaya naman yung kanyang mga magulang ang dapat niya lang makuha. Meron tinatawag natin separability clause, ang Government of Canada, ang CIC, ang nakikita natin dito. Sa una, pwede nating tanungin, bumalik tayo kay Betty. Si Betty ba ay qualified na kumuha ng kanyang kamag-anak? Una, oo. Dahil siya ay mayroong kalagayan na nag-iisa lamang siya dito sa Canada, wala siyang kamag-anak dito sa Canada, at syempre, nag-iisa lamang siya, wala siyang asawa at pamilya sa Pilipinas. So, tignan natin yung mga qualifications niya bilang isang residente ng Canada. So, you may sponsor one relative related by blood or adoption of any age if you meet all these conditions. Unang condition po ay you meet the person who wants to sponsor your relative don't have any really living relative you could sponsor instead, such as a spouse, common law partner, conjugal partner, son or daughter, parent, grandparent, orphaned brother or sister, orphaned nephew or niece, orphaned grandchild. So nangangahulugan na doon pa lamang ay pasok na itong si Betty sapagkat ni isa doon sa mga nabanggit natin ay wala sa kanya. So ibig sabihin, wala siyang pamilya o relative dito sa Canada. Pangalawa, wala siyang family sa Pilipinas at talaga nag-iisa na lamang siya. Pangalawa, you the potential sponsor don't have any relatives or aunt or any uncle or aunt or any relatives listed above who is a Canadian citizen, permanent resident, registered Indian under the Indian Act. So pangalawang points na po pwedeng mag-sponsor itong si Betty ay dahil wala siyang kamag-anak na permanent resident o kaya naman Canadian citizen o kaya naman relative na registered Indian dito sa Canada. So ibig sabihin, po pwede siyang mag-sponsor ng kanyang family mula doon sa Pilipinas. At yun nga, yung kanyang auntie. Pero ang tanong natin, paano yung mga anak at asawa nung kanyang auntie na nandun sa Pilipinas? Ito yung tinatawag nating separability clause na kung saan magbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad para nang sa ganon ay mas makuha niya pa yung kanyang auntie dito sa Pilipinas. If the relative you want to sponsor has a spouse, partner, or dependent children who will come with them to Canada, you must include them on the same sponsorship applicant. So napakaganda ng opportunity na ito para kay Betty nang sa ganon makuha niya yung buong family ng kanyang auntie. So ano magiging lagay nun? Kung halimbawa nag-sponsor itong si Betty ng kanyang auntie, yung paborito niyang auntie, yung gustong-gusto niyang tita na naninirahan pa lamang sa Pilipinas na may asawa na at may mga anak na, ang kumbaga, ang pinaka principal sponsor ay yung kanyang auntie. At yung kanyang magiging dependent naman ng kanyang auntie na sponsor ni Betty ay yung kanyang asawa at yung kanyang dalawang anak. Ang tanong, may ampon yung kanyang tita. Ang tanong doon, po pwede ba niyang kunin? Yes, po pwede po at hindi po pwede. Sa anong pamamaraan? Po pwede dahil inampon niya, ibig sabihin kung mayroong legal na papel mula sa gobyerno ng Pilipinas yung bata o yung papel ng pag-aampon sa Pilipinas, po pwede niyang kunin yung tinatawag nating inampon ng kanyang tita kasi binilang na siya bilang kapamilya sa pamamagitan ng papel o mayroon tinatawag nating adoption papers or documents. Magiging dependent din ng kanyang auntie. So, ibig sabihin, kapag nagpunta na yung kanyang auntie, karay-karay na o kasama na ng auntie niya yung buong family, yung asawa at yung dalawang anak. So, kumbaga, hitting two birds in one stone. Kumbaga, sapagkat nakuha niya yung kanyang auntie at yung auntie niya naman ay nakuha niya yung kanyang family. And then, later on, kapag na-approve sila at napatunayan na talagang wala talagang relative o kaya naman walang kamag-anak, walang asawa, walang magulang, patay na ang mga magulang, walang grandparents na po pwedeng makasama ni Betty dito sa Canada, mapupunta yung kanyang tita dito sa Canada. Sana po ay nakatulong ang munting video na ito, ang munting vlog natin sa araw na ito sapagkat ito po yung tanong ng nakararami kung pwede raw ba silang mag-sponsor. Sana po ay kumbaga parang kahit papaano inasagot natin yung kumbaga malabong do sa mga tinatanong natin at nalalabuan tayo. Sana po kahit papaano ay nakapulutan nyo ng aral yung ating vlog ngayon. At hanggang sa susunod na muli, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta.
At kung hindi ka pa subscriber ng channel na ito, mag-subscribe na, i-hit ang like button, mag-comment down below, at syempre, pwede nating i-share ang ating mga videos. Subscribe na! Hanggang sa muli, paalam!